kang tinamaan ng COVID, may mga namatay ba sa kamag-anak mo? Opo, marami po. Oh, edi ibig sabihin, pinagpapala ka ng Diyos. The fact na buhay ka pa, at ikaw ay hindi tinamaan ka man ng COVID, pero buhay ka pa, ibig sabihin, pinagpapala ka ng Diyos. Amen? So mga kapatid, yan ang ating panuntunan, Sister Edna, na tayo ay mahal ng Panginoon. Amen? Amen. Mga kapatid, pasensya na kung ako ay magkakaroon ng konting ubo. Dahil for the past few days, mga kapatid, ako ay iniubo, mga kapatid. Anyway, tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa amin pong oras, araw, Panginoon, ng amin pong pag-aaral ng mga salita. Turuan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na maunawang higit ang mga bagay, ang buhay ni Jesus, ang salita, ang mga pangako ni Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang ito marinig, kundi may apply, magkaroon kami ng transformation in hearing the words of God. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, mga kapatid, we are going to go ahead and we're going to be discussing about the book of John, chapter 7. Ito, mga kapatid, yung Feast of the Tabernacles. In the beginning of the chapter 7, mga kapatid, ang sabi dito, mga kapatid, after these things, Jesus walked in Galilee, for he did not want to walk in Judea, because the Jews sought to kill him. Now, the Jewish Feast of Tabernacles was at hand, or was near. Ayaw pumunta ng Panginoong Hesus sa Judea, not because Jesus was scared. Hindi natatakot ang Panginoong Hesus na wala siyang kinatatakutan. Kaya lang, alam mo, Sister Agnes, you have to understand that Jesus is working in accordance to the timing. Ayaw niya na baka pagpunta niya sa lugar na yon, maaresto siya, mapatay siya, premature ang death. Ayaw ni Jesus ng ganon. Ang gusto ni Jesus, He works by the time. Kung maaaresto si Jesus ng mas maaga, baka mamatay agad siya. Nabaliwala yung pagbaba niya talaga sa lupa. He wanted to die. Kaya sinasabi niya rito na, my meat is to do the will of Him that sent me to finish His work. Makikita mo na, ang trabaho niya, Sister Agnes, is to finish the work. Ayaw niyang pumunta ng Judea, baka mamatay siya doon kaagad. Kaya hindi siya pumunta. So hindi ibig sabihin na takot siya noon, mga kapatid. And then in verse 3 to 5, yung kanyang mga kapatid ay parang hindi naniniwala sa kanya. Basahin nga natin sa Tagalog, mga kapatid. Puntahan natin sa Tagalog. Kasi minsan, mas magandang basahin natin sa Tagalog para mas makatotohanan. John chapter 7. John chapter 7. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. Yun ba ang gusto ni Jesus, maging tanyag? Kung iisipin mo, Sister Inda, kung ang talagang plano ni Jesus maging tanyag, hindi siya magpapanganak doon sa sabsaban eh. Hindi siya papayag, Sister Agnes, na may panganak lang doon sa isang mga dayami. Kung ako si Jesus, ay hindi. Kukuha ako ng pinakamalaking ospital sa Jerusalem. Kukuha ako ng pinakamagagaling na nurse, pinakamagagaling na doktor na magpapaanak sa aking nanay. Pero hindi eh. Hindi yun talaga ang plano ni Jesus. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, sabi ng kanyang mga kapatid, magpakilala ka na sa sanlibutan. Verse 5, sabi ni Brother John, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi nananalig sa Kanya. So maraming mga kapatid si Jesus. At mga kapatid, tatapatin ko kayo, maraming mga ibang relihiyon, pag nababasa nila ang John chapter 7,
sila ay nasusurprise. Bakit, Brother Rocky? Kasi marami mga Romano Katoliko, ang akala nila si Birhen Maria hindi nag-anak. Kaya hanggang ngayon ang tawag nila Virgin Mary. Pero hindi eh. She's no longer a virgin. She had many children. Pag tinawag ko ba si Ate Eva na Mrs. Magsino o Miss Magsino, mau-offend sa Ate Eva eh. Bakit? Kasi Mrs. Oriondo na siya. Of course, dating Miss Magsino siya, M-I-S-S or M-S Magsino. Pero the fact that she gave birth to children, she doesn't want to be addressed as Miss Magsino. Offensive na yun sa kanya. Diba? Kasi hindi na siya Miss Magsino. Nanganak na siya eh. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, ang tawag kay bagay, wala naman tayong bato sa lahat ng kapatid. Ito yung napapag-aralan lamang natin. Nasusurprise sila. But the Bible keeps telling that. Na si Jesus may mga kapatid. The fact na may asawa, may anak na si Jose at si Maria, hindi na dapat i-address si Maria as Virgin Mary or Immaculate Conception. So bagay, Immaculate Conception, address yung para kay Jesus. Pero yung Virgin Mary is no longer applicable. Kasi nanganak na si Maria. So marami mga kapatid ang hindi, sa mga kapatid ni Jesus, ang hindi naniwala kay Jesus. Pero pag binasa natin mga kapatid ang Gawa, chapter 1 verse 14, pag binasa mo ang Gawa chapter 1 verse 14, noong mamatay si Jesus, Sister Agnes Novero, noong mamatay si Jesus, nang nag-resurrect siya, si Maria, Acts chapter 1 verse 14, and I'm reading in the New King James Version, this all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Ibig sabihin, Brother Rocky, nung namatay si Jesus, isa sa mga unang mananampalataya si Maria at ang mga kapatid ni Jesus. In fact, St. James is one of Jesus' biological brothers. So, pwede mong gamitin yan sa mga taong hindi nakakaalam. Sa bagay, mahirap makipag-usap, Brother Rocky, sa mga taong hindi alam ang Bible. Yung magaling lang, yung Ate Ebang may anting lang sa gigil, pero wala namang alam. Ang baon lamang anting. Mahirap makipagdebate sa may anting. Kasi kung anting lang ang pagtatalunan natin, anting, malakas lamang ang boses, maanting lang sa gigil, wala namang alam, wag mo na sayangin ang oras mo. Kasi wala kayong pupuntahan, wala kayong common ground eh. Pero ang gagamitin mo talaga, Sister Agnes, ay ang Biblia, pure Bible talaga, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 7, may kapatid si Jesus. Di tapos na ang usap, wala na tayong pinag-uusapan, gagaling ka pa ba sa Biblia? Pero yung tao maanting lang sa gigil, mahirap makipagdebate dyan, di ka mananalo. Kahit talo na yan, hindi mo papatalo yan. Amen ba? May mga tao, debate tayo. Eh bakit? Ano bang premyo dyan? Ano bang mapapala ko sa pagdidebate? Meron bang kikitain dyan? Amen. May mga relihiyon magaling makapagdebate eh. Ang alam lang naman yung itinuturo ng mga pastor nila. Pero pag tinanong mo talaga yung alam sa Biblia, wala. Anyway mga kapatid, so yun ang sagot natin dyan. May kapatid si Jesus. Pero at the end of his life, nung resurrection, sabi ng Acts chapter 1 verse 14, yung Acts, Sister Inda, by the way, side ano ko lang ito, yung Acts, yung gawa, yun ay gawa, sabi, ay gawa ng mga disipulo ni Jesus. Kaya ang tawag gawa. Kaya makikita mo all throughout the Acts, book of Acts, yan ay gawa ng mga disciples. But most of the biblical scholars believe that these are the works of the Holy Spirit. Some of the pages or writings in the book of Acts were written by Saint Luke. Amen mga kapatid? So even si Maria ay sumamba kay Jesus. Kaya wag kang maniniwala, Sister Agnes, sa mga relihiyon na nagsasabi na magdasal ka rin sa Diyos Ina. May Diyos Ina daw. Nung natatandaan ko, Sister Eugenia, ko yung nagmamano sa aking lola-lola noon. Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, at Diyos na banal na Espiritu. Dinagdagan ng isa. Yung Trinity, naging 4. Sabi ko, saan naman yun nakuha yung Diyos? Saan na ako dyan? Diyos Ina.
Ay sabi sa akin, Brother Rocky, saan ka naman nakakitang may Diyos anak at may Diyos amay tas walang ina? Di gilat ni may ina. Eh tama nga naman sa logic ng tao, Ate Eva. Pero hindi yun ang ginawa ng Diyos. Walang ginawa ang Diyos dito, Sister Inda. Wala nakasulat dito sa Bible na may Diyos ina. Ang sabi ng Panginoon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Walang ina. Hindi naman tao ang Diyos na kailangan niyang magkaroon yung tinatawag nilang pagsisiping para magkaroon ng anak. Diyos yan He can propagate on His own. Amen ba? Kaya pag may nagbibindisyon sa inyo, mano po, kawaan ka ng ama, ng ina. Naku, alisin mong ina. Naku, Lola, wala pong ina. Hindi po nakasulat sa Bible. Wag ho kayo magdagdag. Ang sabi sa Bible, Ate Eva, ang sino man magdagdag sa Biblia, dadagdagan ng kaparusahan ng Diyos. Oh. Amen ba? Kaya mahalaga, malaman din natin talaga. So, walang Diyos ina. Samantalang si Maria, Sister Inda, nanampalataya. Mismo si Maria, nanampalataya sa Diyos na anak niya Oh, naniwala sa anak niya. Kasi ginamit lang, alam ni Maria na ginamit siya ng banal na espiritu, pero it doesn't give her the right to proclaim na parang isa na rin siyang Diyos. At hindi naman niya pinoproclaim. Tao lang ang nagtaas sa kanya. Nagawin ka namin Diyos. Ayaw nga ni Maria yun Amen ba? Mismo si Maria nananampalataya. Nung dumating yung anghel para bigyan sa ng bata, sabi ni Maria, Be it unto me according to your word. Ako ay isang alipin ng Diyos. Alipin siya ng Panginoon. Amen ba? Kung gamitin tayo sa iba't ibang kapamaraanan, alipin lang tayo. At hindi natin sinasabing hindi siya ang nanay. Siya talaga ang nanay, pero hindi nagbigay yun ng karapatan kay Maria para dakilain sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Kaya minsan may kakulangan ng tao sa karunungan. Now in verse 10 to 13, tatalon tayo mga kapatid. May mga objection, 14 to 18, may mga objections ang tao kay Jesus. The religious leaders, mga kapatid, now in the middle of the feast, Jesus went up to the temple and taught. And people were asking, how does this man know letters, having never studied? Kaya mga kapatid, hindi naman sa... Pag-usapan natin mga kapatid. Ito Sister Ronaldine, ikaw ba yan? Alam mo mga kapatid, ang mahirap kasi, sa picture nyo, pagka kayo nakaganyan, sample brother akin, nakaganyan ka. Hindi ka gumagalaw. Hindi ko ngayon alam kung nakabulaga ka sa akin o kung ikaw ay tao na talagang Kaya minsan mga kapatid, gagalaw-galaw kayo, Sister Ronaldine. Kasi pag nakaganyan ka si Ronaldine, parang akala ko, Sister Ronaldine, nakatingin ba sa akin o nakaganyan Hindi mo na ngayon alam, Sister Inda, kung yung kausap mo talaga ay, Amen. Sister Ronaldine, hi. Gusto ko kayong batiin lahat kasi para meron tayong interaction. Mahirap talaga ang Zoom kasi wala tayo sa sa face to face. Ang gusto kong talakayin dito, Sister Agnes Novero. Kaya lagi kong ipinopromote 'yan. Yung kahalagahan ng pag-aaral. Kahalagahan ng edukasyon. Why? Lalaitin ka ng tao Ang taong hindi nakapag-aral, bagamat of course may mga tao talaga nagtagumpay kasi hindi nag-aral, pero very rare 'yun Yung mga Steve Jobs, sina Bill Gates na yan, drop out daw yan sa Harvard, drop out sa Stanford. Kapatid, ang pinagdaanan yan Stanford Hindi yan basta brother Rocky, hindi yan basta parang mababang paaralan ng San Andres Bukid. Kapatid, hindi yan ganoon. Nag-drop out sila mga kapatid sa mga prestihiyosong universidades. Ang mga bata ngayon, parang gusto nila maging Steve Jobs. Drop out naman si Steve Jobs. Drop out yun Drop out yun, matatalino na yun. Mga talagang meron ng given nature na yung kanyang talino at utak. Pero sa isang tao, Sister Inda, na tayo naman ay hindi naman tayo sasabihin katalinuhan. At kahit tayo matalino, maganda pa rin sa tao ang nag-aral. May nag-aral. Kasi Ate Eva, may mga taong matalino pero hindi nakapagtapos. Di ba? Meron akong kaklase, hindi naman natin, ito may napapag-usapan lang natin. Nung high school, talagang sikat siya. Salutatorian siya.
Salutatorian o valedictorian. Hindi ko matandaan kung anong niya, high school kami. Nung kumain ako sa Chowking, Sister Inda, nakita ko nagmamap siya ng floor. Sabi ko, "Uy, classmate, bakit? Anong trabaho mo dito?" Sabi niya, "Don, ako ito. Nagtatrabaho ako sa Chowking." Di kayo katalino, ba't kayo hindi nag-aral? Ako yung nagtaka. Ba't hindi siya nag-aral? Matalino. Ang matalino, Sister Ronaldine, kahit matalino tayo at hindi ka nakatapos, iba eh. Iba na yung matalino ka tapos nag-aral ka pa. Ito mo si Jesus, yung minamata siya ng tao. Hindi natin sinasabing dapat matahin. Pero tayo mga kapatid, maganda lalo na tayo mga Pilipino, tayo naman ay hindi sasabing mayamang bansa, maganda sa atin na nakapag-aral. Sa mga bata, na kayo mga bata, mga kabataan ay nag-aaral pa ngayon, tapusin nyo ang karera ninyo. Iba ang nakatapos. Pagdating sa ibang bansa, iba Sean Robbie Magsino, iba Brother Alfie, Brother Titan, sino pa nag-aaral dyan, yung mga bata dyan, kung sino man sa inyo mga kapatid, hindi ko na kayo makita sa dami natin. Pagdating nyo sa ibang bansa, kaya mong makipag-Inglesan sa kanila. Hindi ka matatakot sa kanila. Dahil ikaw ay nakapag-aral. Hello? Dahil ikaw ay nakapag-aral. Pero pag hindi ka nakapag-aral, nawawala, Sister Inda, yung kumpiyansa. Yung alam mo yung confidence level. Sample, hindi ka nakapag-aral. Bagamat kaya mo mag-English, but because at the back of your mind, hindi ka tapos, talo ka nila eh. Hindi mo kaya makipag-balik-taktakan sa kanila because alam mo na mas magaling sila sa akin. Eh mga Pilipino pa, napakababa ng tingin sa sarili. Minsan may inferiority complex tayo. Pag ang kaharap mo na puti, blonde ang buhok, yung ang buhok ay parang mais, yung kulay ng buhok ay mais, nai-intimidate sila. Kaya iba mga kapatid ang nakapag-aral. Tapusin nyo yan. Tapusin nyo ang pag-aaral para hindi kayo minamata ng tao. Yun ang pinamana sa akin ni ma'am, tsaka ng daddy ko na magtatapos kayo. Iba ang nakapag-aral, iba ang nakatapos. Yung mga magulang ninyo, mga kabataan, nagpapakamatay sa pagtatrabaho. Dapat kayo mga tagay, mga tutoy, kayo ay mag-aral na mabuti. Dahil mahirap. Sa dami na ngayon ang nagtatrabaho, dalaway mamera na lang ang mga trabahante. Di ba? Lagi itatanong sa iyo, Alfie Pisigan, ano ang meron ka na wala yung iba? Lahat kayo graduate ng flying school. Lahat kayo graduate ng accountancy. Anong meron ka? Wala. Kasi wala ka pa namang alam. Siyempre lahat na nagsisimula, lahat kayo, start 1 kayo, grade 1. Square 1. Ang meron tayo, Sister Inda, pagka nakatapos ka na, kasama mo pa ang Diyos. Iba ang nakapagtapos. Tamo si Jesus, tinatanong sa mga tao, itong taong to, wala naman itong pinag-aralan. Saan siya nag-aral? Bagamat alam natin na si Jesus ay Diyos. At talagang siya ang puno ng karunungan, pero bilang tayo naman ay tao, matuto tayo mag-aral. Kaya mga kapatid, nagpaka-aral ako mabuti. Tapos na ako ng MBA ko sa Ateneo. Nag-aral ulit ako dito. Nag-masters ulit ako dito, Kuya Rocky. Kaya double masters ako. Hindi ko nasabing, kasi the more you are educated, the more you are getting paid. More money, you get paid. You can dictate the price. Kaya mahalaga nag-aral. Mahalaga nagtapos. Yung mga artista, kung wala naman yung natapos, makakaawa yung mga artista. Nabalitaan ko yan, Sister Ronaldine, si Snooki Serna. That was siguro mga 1990s, 2000. Nabalitaan ko yan lumalapit daw yung kay Senator Lito Lapid. Nangihingi ng tulong. So, bagamat Snooki Serna ay dati sikat na sikat, mga 1980s. Napapanood natin yan, Sister Inda, di ba? Sina Albert Martinez, di ba? Ano natin yan, yung mga high school love na yan, yung mga Sharon Cuneta. Sikat na sikat yan. Yan ang mga pabling noong mga unang panahon. Di ba, Brother Rocky, sina William Martinez. Pero ngayon, nasaan na sila? Dahil wala silang pinag-aralan, wala silang fallback. Wala silang fallback.
Ay, ang maganda sa nag-aaral, Sister Inda, kung nag-aral ka na, tapos may alam ka pang konti sa negosyo, may alam ka pang konti sa ganitong investment, whatever it is, kung mag-fail man ito, meron ka pa nito. Pwede kang bumalik sa pagtatrabaho. O, nag-succeed yung business mo. Meron ka pa uling, may another, meron ka pa rin pinag-aralan na pwede mong balikan. Iba ang nag-aral. Hindi ka pwedeng minusin ng tao. Yun lagi ang pinamata sa amin, Sister Ronaldine ni Pastora. Pag ikaw ay nag-aral, hindi ka pwedeng minus-minusin. Alam mo yun sa mga kapatid natin, mga taga Visayas and Mindanao, sa Batangas, ay pag sinabing may minus-minusin, Sister Priscilla, ay hindi ina-underestimate ng kapwa. Yan. May mga papatuloy tayo mga kapatid. Marami tayong pwedeng pag-aralan dito kasi minimenos si Jesus Kasi sino ba yung tao niyan? Hindi naman niya nakapag-aral. Kasi nung unang panahon, dapat ang mga tao nakapag-aral. Kagaya ni Pablo. Si Pablo ay nag-aral sa leadership under the watch of Gamaliel. Acts chapter 22 verse 3. Kaya si Pablo, malakas, matapang magturo. Matapang siya magturo, Sister Inda. Hindi siya pwedeng minus-minus ng mga tao. Yung mga scribe, mga pariseo, sabi ni Pablo, pariseo din ako Teachers of the law din ako Kaya, could it be that it was the reason why St. Paul wrote half of the New Testament? Not St. Peter, not St. John, not St. Andrews, but St. Paul. Iba ang abante na nag-aral. Pag-aral kayo mga kapatid. Maganda rin yan. Ginagamit din ng Panginoon yung karunungan. Amen ba? Kayong mga anak na pinagsisikapan ng inyong mga magulang, tapusin nyo yan. Amen ba? Noong unang panahon, Sister Inda si Bishop walang ginawa kundi nasa Maynila palagi yan Nasa Maynila, Sister Ronaldine, si Bishop. Lagi linggo-linggo nasa Maynila. Luluwas kami ng linggo ng hapon. Si Bishop, Lunes ng hapon o Martes ng hapon hanggang Huwebes, nasa Maynila, binabantayan kami sa klase. Parang napasok din. Na alam ko anong oras kami lalabas. Bakit? Baka kami makapag-cutting classes. Baka makipag-date na makipag-date. Baka manood ng mga sine. Kakatok si Bishop. Sino pong kailangan nyo? Ay, ako po ang daddy ni Don. Don, your daddy is here. Amen naman mga kapatid. Kaya Brother Rocky, dapat ganyan ang gagawin mo rin kay Brother Sean, kay sino pang anak mo dyan, si Kaina, dapat ganon. Sister Eva, pupuntahan mo talagang anak mo sa klase. Amen ba? Baka mamaya kung ano-anong... kasi maraming mga anak ngayon, akala mo napasok. Nag-uniform. May mga batang ganon, Sister Lady Ruth. Naka-uniform ang pagpasok. Mind you. Nakabag. Nahingi ng baon. Nadating sa oras. Ay mga kapatid, matatalino ng mga bata ngayon. Amen ba? Ang tatalino na nila. Akala mo naman, sitting pretty, pumasok ko nung wala na tayong alam dahil naka-uniform. Siyempre, alam natin pumasok. Ayun ang kapatid. Pero nung unang panahon, talagang ganun ang buhay ko. Kaya siguro, nakatapos kami lahat. Kaya mga kapatid, mga bata, kayo mag-aaral na mabuti, ha? Okay, mga kapatid, jump tayo sa 19 to 24 ng verse 7 ng John. Jesus said, "Did not Moses give you the law? Why do you seek to kill me?" You see, mga kapatid, ang mga Hudyo noong unang panahon, Sister Inda, gustong-gusto nila palagi na mga kapatid na ang kanilang batas ay pagsunod kay Moises. Kaya sabi ni Jesus, kayo ay binigyan ng batas ni Moises, pero hindi nyo naman nagagawa. Ang sabi ni Jesus, John chapter 7 verse 19 to 24. Hindi ba't binigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Yun ang sinasabi doon, Sister Ronaldine. Bakit tayo mga Kristiyano,
wala na tayo doon sa batas ni Moises? Bakit lagi nating iginigiit na wala na tayo doon sa batas ni Moises? Kasi ang batas ni Moises, Sister Agnes Novero, ay nagpapahirap sa tao. Bakit? Ano ibig sabihin kong nagpapahirap? Maraming tao kasi, pag dumating ang Panginoon, Sister Agnes Novero, at ang ginamit mo sa harapan ng Diyos ay ang batas ni Moises, talo ka na kaagad. Bakit? Kasi hindi mo naman nasusunod ang batas ni Moises eh. Wala naman tao nakakasunod lahat ng batas ni Moises. Ay ang batas ni Moises, Sister Agnes, ang sabi nga nila, Sister Eva, ang utos daw ng Diyos ay 10 utos lang. Yung utos daw ng mga nanay at tatay nila, unlimited. Nakita mo sa Facebook yon, Sister Inda? Ang Diyos 10 utos. Ang utos ng nanay ko, unlimited. Yun ang alam natin, Sister Inda, 10 utos lang. Pero hindi lang 10 utos ang ginawa ng mga Hudyo. Gumawa pa sila ng 613 mitzvoth. Out of the 10 commandments, gumawa sila ng sub-commandments that brought up to 613. 613. Na hindi naman na talaga yun ang utos ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo naman nasusunod. Amen, mga kapatid? Kaya tayo ngayon, mga kapatid, na nasa ganitong paglilingkod, wala na tayo sa kautusan. Tayo ngayon ay nasa grace ng Diyos. Pag-aaral natin yan. Bakit? Ano yung grace? Pag-aaral natin yan. Kasi pag nagdumating ang judgment seat, Sister Inda, sasabihin ng Panginoon, sinunod mo ang 10 utos? Eh, lahat ng tao, hindi nakakasunod eh. Lagi tayong pumapalya. Amen ba? Kaya hindi mo kaya na sundin lahat ang kautusan. Tama sabi ni Jesus dito. If a man receives circumcision on the Sabbath, so that the law of Moses should not be broken, basahin natin. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil sa nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga? Kasi ang issue noon, Sister Ronaline, pag gumawa ka ng isang bagay, in fact in the UK, sa mga taga-Pilipinas sa UK, kapag araw ng Shabbat na tinatawag, Shabbat ang tawag nila bawal talagang gumalaw ang tao. Bawal gumalaw. In fact, minsan nga, tinatawanan ko sila pwede ba sila mag-plus ng toilet? Paano kung naihi sila, hindi sila bawal talagang gumalaw. Kahit ng mga workers nila, bawal gumalaw. Now, ang pinag-uusapan, Sister Ronaline, bawal gumawa sa araw ng pamamahinga. Now, binalikan sila ni Jesus. Sabi ni Jesus, bakit kayo? Bakit kayo? Nagtutuli kayo sa araw ng pamamahinga. Yung pagtutuli, alam nyo naman sa mga kababayan, sa mga kalalakihan, ang pagtutuli, Sister Brother Jaime Irabon, yan ay pagtaga ng laman ng tao, pananakit. Yung pananakit, pagtutuli, masakit. Ginagawa nyo sa araw ng Sabat. Bakit hindi ako pwede magpagaling sa araw ng Sabat? So, pwede pala yung pananakit. Tapos yung pagpapagaling, hindi. Binabalikan sila ni Jesus Kaya sabi ni Jesus, huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Kasi maraming tao, plastic. Alam mo yung plastic, yung Orocan, kunwari, hindi nagse-celebrate ng Pasko, pero namamasko naman. Kunwari, hindi na may miesta, pero hindi nga naghahanda, humihingi naman ng handa sa piyestahan. Amen ba? Ay, diniloloko lang natin ang mga sarili natin. Amen ba? Yung para bang nagda-diet, gusto ko na mag-diet pero bukas na lang. Konti lang to. Nagda-diet ka ba talaga o hindi? Kasi kung nagda-diet ka, hindi ka kakain talaga. Amen ba? Kaya sabi ni Jesus, mga plastic kayo. Ang ginajudge nyo, yung mga kasi madali mag-judge, Sister Agnes, sa nakikita. Kasi masamang tao yan, kasi kita mo, may tato, adik yan. Lahat ng may tato, adik. Naku, tamo may hikaw, kalalaking tao may hikaw, adik yan.
At yung palang mga walang hika, walang tato, hindi adik, ganon. Hindi naman lahat ng may tato adik eh. Naggusto lang niya. May art ang kanyang balat. O kaya talagang may scar o may peklat. Ang ginawa niya, pinalagyan niya na lang ng tato para lang hindi makita yon. Hindi lahat ng nakikita natin, nakakala natin ay tama. Sabi ni Jesus, wag niyo i-judge base sa nakikita. Husgahan niyo ang tao doon sa nararapat. Yun ang sabi ni Jesus. Amen mga kapatid. Magpapatuloy tayo. Verse 30 to 36. Kahit na marami pa rin mga tao naninira kay Jesus, marami pa rin ang nanampalataya sa Kanya. Liliban tayo mga kapatid. In verse 37 to 39, ang sabi ni Jesus, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. 37 to 39. Sino man sa inyo ang nauuhaw, on the last day, the great day of feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. So yung mga tao mga kapatid na nauuhaw, sapagkat ito mga kapatid, you will understand, Sister Ronaline, na ito mga kapatid ay celebration ng Feast of the Tabernacles. Inaalala nila noon ang pagbibigay ng tubig ng Panginoon sa mga Israelita on the way to the Promised Land. Natatandaan mo yon? Yung uhaw na sila, tapos humingi sila ng tubig kay Moises. That was the Feast of the Tabernacles. They were remembering the goodness of God when they were in the way of when they were at the wilderness, in the wilderness, binuksan ng Panginoon ang tubig doon sa malaking bato na hinampas ni Moises. That was the occasion. That was the occasion. Kaya sinabi ng Panginoon, kung kayo ay lalapit sa akin, iinom kayo ng tubig at hindi na kayo muling mauuhaw. Amen mga kapatid. Anong ibig sabihin noon, Sister Agnes? Anong ibig sabihin noon? He who believes in me. Samantalang ginagamit ni Jesus ang pag-inom. Kung sino man ang naniniwala sa akin, siya ay iinom ng tubig at hindi na siya muling mauuhaw. Ang ibig sabihin noon, Sister Inda, yun ay ang pagtitiwala sa Diyos. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, di, tapos na, game over na, wala nang problema. Kanina nga yung sinasabi sa inyo, kaya gusto kong trabaho ko, Brother Rocky Maraming tao, I'm also handling some criminal cases and civil cases as well. Maraming tao ang ganyan. Alam mo, lagi kong lang sinasabi, Ate Eva, naniniwala ka ba sa Diyos? Alam mo, hindi ko alam kung naniniwala ka sa Diyos. Hindi ko alam kung nagdadasal ka, pero alam mo, maaaring ganyan ang nararamdaman mo ngayon, pero makakaraos ka rin. Malalampasan mo rin ito. Kung magtitiwala ka lang sa Panginoon, malalampasan mo yan. Hindi laging ganyan ang buhay. Hindi porke ganyan ngayon yan, ay forever na ganyan na siya. Alam mo, alam mo, Mr. Eva na, Tony, sarap-sarap naman makinig sa inyo. Yun lang masasabi ko kasi wala na akong sagot sa tanong mo Siyempre, ano ba sagot ng tao? Lagi naman tayong limited, Brother Rocky. Pero pag ikaw ay naniwala na sa Panginoon, Sister Agnes Novero, game over. Wala na dapat. Kaya sabi ni Jesus, kapag lumapit ka sa akin, naniwala ka sa akin, sabi ng Panginoon, hindi ka na muling mauuhaw. Sabihin, pag naniwala ka sa Panginoon, dire-diretso. Wala ka nang dapat alalahanin pa. Kasi titiwala ka na sa Diyos Amen ba? May mga pagkakataon kasi, Sister Inda, na wala ka ng lusot. Wala nang sagot. Kahit sinong tanungin mo, game over na yan But, ang sabi ng Panginoon, kung iinom ka ng aking ipaiinom sa'yo, kung magtitiwala ka sa akin, lahat ng bagay, magagawa niya. Masasagot niya yan. Wala na akong sagot Kaya, yun na ang binibigay ko sa kanya, Sister Agnes.
Tiwala ka lang sa Diyos. Matatapos din yan. Pakiramdam mo lang ngayon. Alam mo, Sister Press, yung mga problema natin, araw-araw lang yan eh. Pag inisip mo palagi yan, yung problema na parang habang buhay na yan, ako magkakawendang-wendang ka, Sister Ronaline. Amen. Pero sabi mo, Panginoon, alam mo palagi, Sister Agnes, pagka may problema ako, lagi ko nalang sinasabi, isang line lang. Sister Linda, alam mo sinasabi ko palagi, this too shall pass. Lilipas din to. May problema ka ngayon, lilipas din to. Huwag mong isipin na kasi ang iba kaya tumatalo sa building, iniisip nila yung problema nila habang buhay, Sister Agnes. Naku, hindi na ito magbabagong buhay ko. Hindi totoo yan. Lilipas din yan. Ano sabi ng Panginoon Yesus, Sister Agnes? Sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. I will be with you until the end of time. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya, sabi ng Panginoon, kapag sumampalataya ka sa akin, pag ininom mo ang aking tubig, hindi ka na muling mauuhaw. Sabihin, tiwala ka lang sa Diyos. Amen ba, mga kapatid? Yun ang ibig sabihin nun. Magja-jump ulit tayo, mga kapatid. Nandiyan na naman ang mga religious leaders. Marami nagsasabi. Therefore, from many of the crowd, when they heard this saying, they said, truly, this is the prophet. Marami nagsasabi na si Jesus daw ay isang propeta. Marami naman nagsasabi na ito ang Kristo. Kasi ang Kristo, Sister Agnes Novero, ito ay hindi apelyido. Ito ay title. Pag sinabing King Alexander the Great, hari siya. Hindi kasama sa pangalan niya yung king. Ang pangalan niya lang, Alexander. Pero dinagdagan ng king, and then dinagdagan ng great sa dulo. Ang Kristos, siya ang Messiah. Amen? Kaya kung si Jesus ay nagsulat ng kanyang birth certificate, Sister Indas, NSO, o kaya na tinatawag nilang PSA, ang Christ hindi kasama sa apelyido niya. Because His name is Jesus only, not Christ. Ang Christ is a title. At marami naniniwala noon, mga kapatid, na walang Messiah ang manggagaling sa Galilea. Kaya sabi nila, will the Christ come out of Galilee? Bakit? Sister Ronaline, ang Galilea kasi parang nilulook down ng mga Jewish sa Bethlehem. Mababa ang tingin ng mga tao pag galing dyan sa Bethlehem, sa Galilea. Will the Christ come out of the Galilee? Because they rejected. They were ignorant, not knowing about the truth about Jesus. Hindi nila alam na si Jesus, kasi ang Galilea, mga kapatid, that is part of Bethlehem. Hindi nila nabasa. Kaya mahirap makipagdebate, Brother Rocky, sa mga taong walang alam. Importante yon. Ngayon, mga kapatid, I'm studying another course to have yung tinatawag nila si Sir Ivan na high right of audience. High right of audience, Brother Rocky, for your information lang po. Ito yung, ano lang naman to, mga 2 araw lang. And then may another exam. Pag ikaw ay isang abogado na at meron ka ng higher right of audience, sa United Kingdom, meron ka ng right to speak with the senior judges in the Court of Appeals, High Court, and the Supreme Court. Hindi lahat ng mga abogado nakakasalta sa ganun. Sa Pilipinas, alam ko, hindi ko alam kung ganun din sila eh. Pero sa United Kingdom, meron kaming ganung progression. Hindi lahat ng abogado pwede makipag-usap. Kasi the judges, they have their own language, they have their own intellect. Ayaw ng mga judges makipag-debate sa mga taong, hindi ka pa qualified eh. So sinasabi dito, mga kapatid, mahirap sa mga taong walang alam. Itong mga taong ito na sinasabi nilang wala namang Kristo manggagaling sa Galilea simply because they don't know about Jesus. Hindi nila alam na si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. So nagkakaroon sila ng away-away. Ito pa talaga ang propeta? Ito pa talaga ang anak ni David? Sabi nila, has not the scripture said
that the Christ comes from the seed of David and from the town of Bethlehem. Eh, di ba pinanganak nga? Kaya nga tayo, Sister Agnes, di ba, sa Pilipinas, kaya nga tayo may Belen. Ang Belen, galing sa salitang Bethlehem. Hello mga kapatid. Yung Belen, galing yung sa Bethlehem. Kaya itong mga taong to, wala itong alam. Hindi ba ang sabi ng scripture, ng salita, ay manggagaling si Kristo sa anak ni David? Eh, di ba? Matthew chapter 1, verse 1. Nandoon, ang lipi, ang lahi ni David. Kaya nga ang tawag ni Bartimaeus kay Jesus, Jesus, anak ni David. Pag binasa mo Matthew chapter 1, verse 1, Sister Ronaldine, nandoon ang lipi ni Jesus. Kaya ang pinili ng Panginoon, ng Diyos Ama, si Jose, na asawa ni Maria, sapagkat si Jose, na asawa ni Maria, ay galing sa lipi ni David. Yun ang role ni Joseph. Amen ba mga kapatid? Maganda yung tandem eh. Kaya niluto, Sister Priscilla ng Panginoon, all throughout the history, sa kasaysayan ng Biblia, niluto ng Panginoon kung paano magkakasabay si Maria at si Jose. Kasi talagang ang lipi sa panahon ni David, Sister Agnes, ipinangako ng Diyos na ang Messiah, sinabi ng Panginoon kay David yan, ang Messiah ay magmumula sa iyong lipi, sa iyong lahi. Pero mo yun, 2,000 years difference between Jesus and David. Niluto ng Panginoon yun all throughout. Kaya itong mga taong to, wala itong alam. Amen mga kapatid. Kaya pag kayo makikipagdebate, Brother Rocky, sa mga meron, tanongin mo na kaagad, alam mo ba talaga ang Bible? Nabasa mo ba ang Bible all throughout? Baka mamaya kulang. Ang sinasabi mo lang, yung sinasabi ng ministro nyo, ng pastor nyo, na hindi mo naman talaga alam. Amen ba mga kapatid? Kaya mahalaga, alam din natin ang ating sandata. Hindi nila alam na talagang si Jesus ay galing kay sa lipi ni David. Verse 44 to 49. Now this was the reaction of Nicodemus. Does our Lord judge a man before it hears him and knows what he is doing? Ipinaglaban ni Nicodemus ang Panginoon na hindi dapat litisin, hindi dapat parusahan ng tao hanggat sa hindi pa ito na trial. Kaya meron tayong court of law, tinatryan. Ibig sabihin, sinusubukan, pinapakinggan, kaya may hearing. Sister Agnes, kaya ang tawag sa mga court, kailan ang hearing mo? May hearing, papakinggan ng judge kung kailan ang iyong bista. Amen mga kapatid? And then inulit-ulit, search and look, for no prophet has arisen out of Galilee. Wala daw mga propeta ang lumabas, ang ipinanak sa Galilea, pero marami. Sister Eva, Jonah was one. Jonah came from the place called Gath Hepher, which is 3 miles north from Nazareth in Lower Galilee. Sino pang pinanganak galing sa Galilee? Elijah of Tisbe, Galilee. Nahum and Hosea, Galilee. Galing yung sa Galilea. Kaya minsan, hindi porke sinasabi ng tao, laging tama. Noong unang panahon, alam natin, Ate Eva, alam mo yan. Si Galileo, di ba? Yung mga naunang scientist, akala nila, Brother Rocky, na ang sun, ang umiikot sa lahat ng solar system. Akala nila, itong sun, itong umiikot sa solar system. And then eventually, Galileo discovered, I think it was Galileo, let me check mga kapatid. Alam ko si Galileo naka-discover nun eh. Galileo discovered sun orbit. Yan. Si Galileo ang naka-discover. Si Galileo ang naka-discover that the earth, yung mundo, ito ang mundo, ito Sister Agnes ang sun, si Galileo naka-discover na ang mundo ang umiikot around sun. Pero nung unang panahon, prior to Galileo, ang thinking ng tao, hindi. Ito ang mundo, ang sun ang umiikot. You see, nagbabago ang isip ng tao. May mga maling panukala.
Pag sinabi ng tao, Sister Agnes Dubero, na lalo yung mga bata, ay, mami, the sun is not out today. Hindi eh. Hindi naman porque hindi mo na nakikita ang sun, wala ang sun dyan. Nandiyan ang sun. Nakukuberan lang siya. Ay, mami, the cloud covers the sun. Mali din yun, Sister Ronaldine. Bakit? The cloud cannot cover the sun. Because the cloud is only a smoke. How can you say na the cloud covers the sun? Yung usok, kukuberan niya ang araw, hindi kaya. Hindi mo lang nakikita. Kasi baka makapalang ang ulap. Pero hindi porque hindi mo nakikita ang sun, the sun is not out. The sun is out. Hindi mo lang nakikita. Nakikita mo si Taragos na pero yung logic. Kaya hindi lahat ng sinasabi ng tao, laging tama. Papakinggan mo. Lalo na ngayon, maraming fake news. Amen ba mga kapatid? Makikiramdam. Maganda mga kapatid na tayo ay nakikiramdam. Mga kapatid, jump tayo mga kapatid sa John chapter 8. Ito na yung pagkahuli ng a woman caught in adultery. Yan. Maraming mga relihiyon, Sister Eva, masyadong binibigyan ng pansin. Marami namang kasalanan ng tao. Sister Eugenia, maraming kasalanan ng tao. Sabi, hindi lang naman yan. Pero ang pinaka-point lagi ng pinakamabigat na kasalanan, yung sexual immorality. Na parang yun lang ang kasalanan ng tao. Yung pagnanakaw, hindi. Yung pamamatay, hindi. Pero yung sexual immorality, napalaking issue. At nung unang panahon, ganun na talaga ang issue. A woman caught in adultery. Ano yung itinuturo sa atin ito mga kapatid? Magpunta na lang tayo dun sa lesson learned. They brought to him a woman caught in adultery. May nahuli sa pangangalo niya. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yan. Sister Agnes, isipin mo na lang yung logic. Pagka gumagawa ka ng crime scene, Brother Rocky, isipin mo palagi yung pinagmulan eh. Paano itong mga teachers of the law na ito na sinasabi nila, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong, caught in the act. Hindi. Yun ang maganda eh. Sister Agnes, kasi may mga tao na naniniwala sa balita. Sister Pressy, may mga taong naniniwala sa balita. Alam mo, si ganun, nakita ko may kasama. Ay, ano naman yun kung may kasama? Sila ba na talaga? Kasi pag sabi sa akin na, attorney, gusto ko na mag-file ng annulment ng divorce. Bakit? Yung asawa ko po kasi may kausap. Babae. Ay, ano naman gusto mong laging kausap ng asawa mo? Laging lalaki. Ay, kausap lang yata. Hindi po, ano po sila, nagtatawanan po sila eh. At dapat malungkot, ganon. Dapat pag nag-uusap sila, dapat nakaserious. Dapat may ebidensya. Hindi sapat lang yung hinala. Kasi ang hinala, baka mali, baka kulang. Kasi marami tayong hinala na akala natin ganun pala mali. Yeah? Now, ito mga kapatid, babalik tayo sa issue, Sister Agnes. Ang sabi dito, itong mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan. Biruin mo yun. Tagapagturo ng kautusan. Naninilip. Kasi, nahuli nila sa akto eh. Brother Rocky eh. Ibig sabihin, yari ka ngayon. Huli ka. Diba? At may mga taong ganon. Sister Agnes Dubero, kaya wag kang uuwi sa atin na malaki-laki ang iyong, malaki ang tiyan mo, baka iisipin lagi ng mga tao, buntis ka. Kahit na hindi ka naman buntis at ikaw ay na-empacho lang. Kumain ka lang ng madami sa punsyon na napuntahan mo, napadami lang ang ice cream na nakain mo, na medyo, na-empacho, lumaki ang tiyan. Ako, buntis na naman itong naku, talagang itong batang ito, napaka ba tawag dyan? Malandi daw. Bakit naman? Malaki lang man siya. Kumain lang naman ako po doon sa kakainan. Naparami lang ang ice cream ko. Naparami lamang ang aking matamis. Amen ba? Di ba? Ang tao lagi may duda. Kaya mahirap lagi yung may duda. Now, itong mga Pariseo ito, maaaring sila ay nanilip. Kasi sinasabi nila, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalo niya. Sabi nila kay Jesus, Guro,
Ang babaeng ito'y huling-huli, caught in the act. Really? May CCTV kayo dyan? Bakit mo nahuli? Ang dami-dami nila. Sister Eva, hindi lang isang tao. Ang sabi rito, dumating noon ang mga tagapagturo. Biro mo, Sister Presi, kung lahat ng mga pastor natin, wala nang ginawa kundi puntahan na lang sa mga bahay-bahay, mga membro, tingnan ko kung anong ginagawa ng mga taong yun dyan sa kanilang mga kwarto. Wala nang ginawa kundi maghanap ng pula ng iba. Ayan o sabi, Brother Rocky, pag hinanap mo ang sira, ang pula, ang hina ng ibang tao, talagang makikita mo yan. Anong sabi ni Jesus? Seek and you shall find. So it applies not only to the good things, but it also applies to the bad. Pag hinanap mo, Sister Agnes, ang pula ng iyong partner, ng iyong asawa, ng iyong anak, ng iyong magulang, ng iyong biyanan, lagi mo makikita yan. Pero hanapin mo ang mabuti. Anong sabi? Whatever is good, whatever is lovely, whatever is noble, think about such things. Now, itong mga taong ito nakakatawa. Kaya minsan mga kapatid, pag nagbasa ng Bible, minsan natatawa ka sa kanila eh. Nahuli talaga nila. In the very act. Gusto nilang ipahiya ang babaeng ito. At maraming taong ganyan. Walang gagawin kundi ipahiya tayo, ipahiya ka. Para magmukha kang magiging katawa-tawa ka. Amen ba mga kapatid? Pero nakakapagtaka rito, Sister Agnes. At ito palagi ang issue. Itong adultery, Brother Rocky, hindi lang ito nagawa ng isang tao. Itong pangangulo niya, hindi ito nagawa ng isang tao lang. Sister Agnes, ang pangangulo niya, sorry sa mga bata, pero ito ay napapatapat. Ito talaga ang topic. Ito ay ginawa ng dalawang tao. At ang pang tanong natin dito mga kapatid, nasaan yung lalaki? Ba't babae lang ang pinapahiya mo? Masyado kong unfair. Babae lang dahil lang kaya mo, ganon. Amen ba? Kaya, maraming mga pastor ang nagkakamali din dun sa, anyway, mahabang issue yan eh. It's a theological, Brother Rocky. Pero pag-usapan natin yung itong issue na to. Wala yung lalaki. Sana, kung talagang patas ang laban, papakinggan mo na ni Jesus. Baka naman sinabi nyo lang na caught in the act, ay mag-asawa naman pala. Diba? Kaya sa Pilipinas ngayon, Brother Rocky, nakikita ko yung ating mga MMDA, pagka yung riding in tandem, lalaki ang driver ng motor, tapos babae ang nakaangkas sa likod. Dapat may dala kang marriage certificate, Sister Ronaline. Pag wala kang dalang marriage certificate, hahanapan ka. Nasaan ang marriage certificate yung dalawa? Baka kayo hindi mag-shota lang ha. Bawal lang mag-shota dito. Dapat mag-asawa talaga kayo. Di ba? Sa Islamic country, sa mga Middle East, kailangan na nagsasama mag-asawa. Bawal lang hindi kasal. Kaya ang iba nagpapakasal doon sa ibang bansa. Nang hindi na nagkakaalaman sa Pilipinas, kasal pala doon sa Middle East, kasal din sa Pilipinas. Bakit? Para lang ma-legalize. Masyadong plastic. Amen ba mga kapatid? Kaya lagi mo sinasabi ang Sister Presi, kung magpapakasal ka, talagang mahal mo talaga. Hindi yung papakasalan ka lang dahil lang sa ganon. Pakasalan ka talagang totoo ang hangarin sa'yo. Yung talagang mahal ka. Amen ba? Now, hinahanap natin dito, nasaan ang lalaki? Bakit babae lang ang dinala nyo? Unfair kayo, mga kapatid. Sabi ni Jesus. Ano ba ang balak ninyo? Ipahiya lang itong babaeng ito? Maraming mga biblical expert na nagsasabi, mga kapatid, na yung lalaki, itong istorya, kapatid, Sister Agnes de Vera, ito ang kumbaga ito mga kapatid ang gossip. Maraming biblical expert na nagsasabi na isa doon sa maraming taong yon ang lalaking kasiping ng babae na ito. Ang nagdala. Kasi the fact na nahuli nila caught in the act, ay may lalaking nag-open. May lalaking, itong babae ito, ganto. Kasi, Brother Rocky, you will understand. Kasi closed door ito eh. Maselang bagay eh. Diba? Bro mo, dapat ginagawa nyo lang yan sa kwartos, biglang may nakakaalam, ang dami-dami pang tao. Kaya marami mga experts ang naniniwala, isa sa nagkanulo
o isa sa nagdala sa babaeng ito, yung lalaking kasiping ng babae na ito. Pwede. Kasi hindi nila pinakita yung lalaki eh. Kakutsaba ng mga iskriba. Amen ba? Para ipahiya ang babae at para makagawa sila ng bintang laban kay Jesus. Kasi bakit, Sister Agnes? Bakit? Kasi ang turo ni Jesus, pag-ibig. John 3:16. Oh, at ang mahal na mga tao nung unang panahon, Sister Ronaldine, ang batas ni Moises. Kaya sabi nila, ayon sa batas ni Moises, itong babaeng to nahuli sa pangangulo niya, batuhin hanggang sa mamatay. Yun ang batas ni Moises. Now, ito ang issue, Sister Presi. Sister Presi, kung si Jesus, sasabihin niya sa mga Hudyo na, hindi, wag nyo nang anuhin, wag nyo na, patawarin nyo na lang, palampasin nyo na lang to. Magagalit ang mga Hudyo. Bakit? Binabasag ni Jesus ang kautusan ni Moises. Diba? Ayaw ng mga Hudyo yon. Eh bakit sino ka naman? Para labanan ang aming amang si Moises. Kasi yung 10 utos, galing kay Moises. At ayon sa batas ni Moises, papatay ng babaeng ito. Tama. Hindi pwedeng bangga ni Jesus yon. Kasi batas ni Moises yun eh. At ang nagbigay kay Moises ng batas, ang Diyos din, si Jesus din. At pag sinabi naman ni Jesus na patayin yung babaeng niya, makasalanan yan, then ano ang binabangga, Sister Agnes Novero ng Panginoong Jesus? Yung kanyang turo at aral at kanyang mensahe na for God so loved the world. Si Jesus ay pag-ibig. So nalito. Parang akala ng mga tao ay siguro malilito si Jesus. Natatalino ang tao eh. Kasi mga Bible experts. Pero anong ginawa ni Jesus, Brother Rocky? Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger. Many Bible scholars and theologians, they have different thinking, different thoughts about what did Jesus write. But for me, alam mo Sister Priscilla, para sa akin, could it be that God was reminded about the weakness of humans? Na tayo ay gawa lamang sa alikabok. Tayo ay gawa lamang sa lupa. Isang marupok. Isang mahinang lalagyan. At sa halip na sumpain ng Diyos ang babaeng ito, pwede niya sumpain ng babaeng ito eh. Ba't naalala ni Jesus? Ang babaeng ito ay isang marupok na lalagyan. She came from dust. I created her. I made her from dust. Pag tayo nagkakasala mga kapatid, naaalala palagi ng Diyos ang ating kahinaan. He remembers that we are made of dust. So God is not expecting us to be perfect. May sinabi ba ng Diyos? Yes, sinasabi ng Diyos, maging perfect kayo. Pero how many times? How many times yung mga tao nakatira sa simbahan, nagpe-pray every day? Do you think that they don't make mistakes? Do you think they are perfect? They are not. We are not. We are all under the forgiveness. We are all under the care and love and supervision of our God. People need the Lord. Lahat tayo nagkakamali every time. Yung gustong-gusto mo ng perfect ka na, pero you will fall. Laging inaalala ng Diyos ang ating kahinaan. Kaya tama lagi ang sabi ni Bishop, hindi ko nakakalimutan niya, Ate Eva. Ang sabi ni Bishop sa akin, God is not expecting us to be sinless. Yung sinless, hindi ka magiging sinless eh. But God expects us to be blameless because of our acceptance with the Lord Jesus Christ when we invited Him to come into our hearts, into our lives. We invited Jesus to sit on the throne of our heart. He became the God of our lives. So now, God covers us with His unsinless or sinless nature. Kinukuberan tayo ng Panginoon, Brother Rocky, nung kanyang dugo at walang nakikita ang Diyos Ama. Pwede tayong patayin ng Diyos, pero walang nakikita ang Diyos Ama, kundi ang kabutihan, ang dugo na natigi sa bundok ng Kalbaryo, yun ang tinanggap mo.
Yun ang tinanggap natin. Kaya walang nakikita ang Diyos na kasalanan sa atin. Kaya ang tawag sa atin, blameless. God cannot blame us for our sins because we have accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Ng kapatid, yun ang kagandahan, yun ang pastoral meaning, bakit may blood of the lamb. Bakit may kordero, Sister Presi? Di ba nung unang panahon, naghahandog ang mga tao ng mga tupa? Pagka pinatay mo yung tupa, pinapatawad ka ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Brother Rocky, dapat ang mamamatay, ikaw. But because you killed the lamb, the sins that were with you were now being transferred to the lamb. Napupunta dun sa tupa. Yung kasalanan mo, napupunta sa tupa. So pag pinitay mo yung tupa, wala ka ng kasalanan. Inaamoy ng Diyos yung masama, yung usok na habang sinusunog mo yung lamb, kaya meron tayong burnt offerings, di ba? Yung sinunog ng offering. Nakakaabot yun sa nostril ng Panginoon. Inaamoy ng Diyos yun. Pag naamoy ng Diyos yun, wala ka ng kasalanan, Eva. Malinis ka na. Back to square one ka. But the problem with the lamb, with the actual physical lamb, is that people go back to the sinful nature. Bumabalik ka uli eh. Kaya, ang dami-dami all throughout the lifetime ng tao, Sister Presi, maraming mga tao ang nagkakasala pa rin. Sunog pa rin sila ng sunog, patay pa rin sila ng patay ng lamb. That's why when Jesus came, Sister Marito Lapid, when Jesus came, binago ni Jesus yun. Kaya ang tawag kay Jesus, Sister Agnes, He is the Lamb of God. Siya ang kordero ng Diyos. Yung lamb na dapat mong papatayin araw-araw ka nagkakasala. Noon, sa panahon ng mga Israelita, hindi na. Sabi ni Jesus, I will die once. Once. But my death will be enough for the payment of your sins in the past, in the present, and in the future. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Yun ang kagandahan ng lamb. Amen ba? Kaya pag kumakain kayo ng lamb, akala nyo itong lamb na ito ganito lang, no? Yung ating communion, mahalaga yon. Yung pag-alaala mo, ito sabi ng Panginoon, gawin nyo ito ayon sa pag-alaala sa akin. Alalahanin mo ang Diyos. Namatay ang Panginoon sa atin eh. Amen ba? So, naalala ng Panginoon. So, tinanong ng Panginoon, nasaan yung mga tao na gustong bumato sa'yo? Kaya ang sabi ng Panginoon, sige, tama. Sa batas ni Moises, mga kapatid, ay tama. Mga kapatid, I will be passing my 1 hour because of the length of our topic. Sabi ni Jesus, sige, tama. Batuhin nga yung babaeng yan. Tama yun ang sinasabi ni Moises eh. Pero bago kayo bumato, sabi ni Jesus, mauna muna kung sino yung walang kasalanan. Diba? Bago tayo mamintas ng iba, Sister Ronaline, Sister Marilu, Sister Lourdes, bago tayo mamintas ng pula ng iba, manalamin muna tayo. Tingnan natin, are we perfect? Are we better than them? Tingnan natin. Baka, stop! Baka, mas masahol pa tayo. Kasi madaling mamula eh. Kasi ganito siya eh. Pero, sabi ni Jesus na nagsasabi bago mo sabihin sa iba na may muta siya, tingnan mo muna ang mata mo sa salamin, baka ikaw din, may malaki palang muta din ako. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Kaya marami nag-aalisan, kasi sabi rito mga kapatid, may sinasabi rito, the accusers, then those who heard it, being convicted by their conscience. Yan. Nung sinabi na ni Jesus yun, basahin natin John chapter 8 verse 9. Mga kapatid, magpapatuloy tayo John chapter 8 verse 9. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Pero sabi ng English version, Brother Rocky, they were convicted by their conscience. Na konsensya. Maganda yung may konsensya, Sister Agnes. Bago ka mamintas ng iba, tingnan mo muna, Panginoon,
Siguro ganyan din ako. Siguro kung ganyan din nangyari sa akin, siguro mas malala pa dyan ang gagawin ko. Kasi madaling mamintas eh. Madaling mamula sa iba na sila makasalanan, ikaw hindi. Ikaw laging nasa church, sila wala. Sila laging ganun, pero ikaw hindi. Pero tingnan mo rin. 'Di ba? Suriin ang sarili. Baka sa kapupula mo, ikaw pala ang maraming kasalanan. May isang kwento, Brother Rocky eh. Meron daw isang babae, Sister Agnes, na nagpunta ng langit. Pagpunta niya ng langit, Sister Agnes, nakita niya yung mga kapitbahay niyang mga chismosa, Sister Pressy. Sabi ng babae, Lord, bakit yung si ate bakit yung si ganun nandun eh? Ay napaka-chismosa niyan eh. Bakit yung nakapasok dito sa langit? Di pagpasok na sa langit na siya, kausap niya si San Pedro, no? Si Sister Pressy. Kumaliwa na naman yung babae sa kaliwa. San Pedro. Abay, abay, nakapasok sa langit, aray. Bakit nakapasok yan dito? At anong ginawa niyan? Ay naku, saksakan ng yabang niyan. Napakasinungaling niyan. Ang daming ganito niyan. Lakad po ulit yung babae. Ang yabang niya kasi nasa langit na siya, Brother Rocky. Sabi niya, Aba, nakita na naman niya isa. Ay, so, Panginoon, ang babae niya rin nandun eh. Naku, Panginoon, bakit ka naman rin pinapasok mo? Dapat hindi rin pinapasok. Bakit? Sabi niya, bakit? Kasi Panginoon, ganito yan. May mga binulong. Alam mo, sabi ni Jesus, yung mga sinasabihin mong chismosa, ganyan din ang sinasabi sa iyo. Nagtataka din sila, bakit ka nakapasok dito? Di ba? Magandang tanong yun, Brother Rocky. Madaling mamintas. At kung titingnan ng Diyos ang ating mga pula at ang ating mga kahinaan, Brother Rocky, walang makakapasok sa langit kasi lahat tayo ay imperfect. Walang perfecto. Diyos lang. Ang banal na salita lang ng Diyos ang nagbibigay ng perfection. Yung blameless. Walang perfection. Bagamat pwede nating hingin ang perfection sa Diyos, pero tayong ating human sinful nature always bring us down. Kaya pagdating mo ng langit, Sister Agnes, at may nakita kang mga kapitbahay mo taga-matinggain, magpasalamat ka, Panginoon, salamat. Ito mga kapatid ko pala, hindi nandito pa pala. Hi, kumare, kumpadre, kumusta kayo? Nakapasok din pala kayo sa langit, buti na lang. Di ba kayo mga kumadre mo rin, Sister Priscilla? Nagtataka rin sila, bakit ka nakapasok? Abay, mahirap makapasok sa langit, Brother Rocky. Amen ba? Kaya iisipin natin na pag ang ibang tao may kasalanan, baka tayo ay may ganun din. Amen ba, mga kapatid? Kaya tama ang kasabihan, Sister Eva, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Yung mga bagay na kinamumuhian mo, kinagagalitan mo sa iba, galit na galit ka sa mga chismosa, what about you? Hindi ka ba chismosa? Alam mo, napaka-chismosa talaga, napakatabil talaga ng dila ng babae yan. Alam mo, napaka-takles talaga ng babae yan. Galit na galit ako dyan. Tingnan mo rin ang sarili mo, kapatid. Manalaming ka at baka ikaw din ay taklesa. Baka ganun din ang sinasabi. Alam mo, sabi, Sister Lloyda ng iba, the feeling is mutual. Amen ba, mga kapatid? Now, mga kapatid, konti na lang. So, nawala na yung mga tao kasi nakonsensya na sila. Ang sabi ni Jesus in verse 12, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kaya mahalaga, mga kapatid, na lagi tayong nakikinig sa salita ng Diyos. Bakit? Ano sabi, Sister Eva? Thy word is a lamp. Yung salita ng Diyos, Sister Eva, siyang ilaw ng ating lakad. Siyang ilaw ng thy word is a lamp unto our feet. Siya ang tanglaw sa ating mga paanan. Bakit? Nagiging basehan siya ng iyong morality eh. Nagiging basehan siya ng iyong decision making. When you know the word of God, it becomes your barometer on how to decide. It becomes your guide on how to decide. Panginoon, ano gagawin ko dito? May nagkasala sa akin, may mga nakapanakit sa akin, nasaktan ako. Ano sabi ng Bible? The battle is the Lord, but the victory is yours. Ang sabi ng Panginoon, sa kanya ang paghihiganti at sa iyo ang pagtatagumpay. Hindi na ako mag-iisip ng masama sa kapwa.
Hindi na ako mag-iisip kung paano ko siya babalikan. Hindi na ako mag-iisip kung paano ko siya sasaktan sapagkat ang Diyos ang nakikipaglaban sa akin. Oh, di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, Brother Rocky, Thy word is a lamp unto your feet and a light unto your path. Ano pa ang sabi ng Panginoon? I am the light of the world. Siyang ilaw ng sanlibutan. At pag sumusunod tayo sa Panginoong Hesus, Sister Agnes Novero, hindi ka nawawala. Hindi ka, walang brown out. Kasi, ang basehan mo ang Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, Panginoon, ilang beses ko patatawarin ng aking kapatid. Nasabi ni Jesus, 70 times 7. Ibig sabihin, unlimited. Ang pagpapatawad, hindi binibilang. Di ba sa atin, Sister Apresi, pagka yung mga tao sa atin, ako, nakakadalawa ka na ha. Pag ikaw pagkikibumingo sa akin, yari ka na sa akin. Binibilang, Sister Marilu Lapid, ang pagkakamali ng iba. Nako, ikaw isa, dalawa't kalahati, 2 and 3/4. May 3/4 pa, Sister Agnes, no? Binibilangan eh. Pero sabi ng Diyos, wala. Kaya sabi ng Jesus, kapag sumunod ka sa Kanya, hindi ka magkakaroon ng kadiliman. Papatuloy tayo mga kapatid. Konti na lang, mga 10 minutes na lang mga kapatid. Yan. Tinatanong ni Jesus Tinatanong ng mga tao rather, ang mga ninuno ni Jesus. Kasi hindi nila alam. Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo kilala ang tatay ko. Akala kasi nila, si Jesus ay anak lang ng mga anluwagi ng karpinterong si Jose. Pero sabi ni Jesus, you don't know my Father. You see? Ang sabi ni Jesus, if God were your Father, you would love me. Kung talagang sinasabi niyo Diyos talaga ang ama ninyo, dapat mahal niyo ako. Sabi ni Jesus. Pero hindi Sabi ni Jesus, anong sabi? You are of your father the devil. So, yun ang sumpa ni Jesus sa mga Pariseyo. Na magpapatuloy tayo mga kapatid sa verse 9. Ito na lang ang pinakahuli natin. Now, ito mga kapatid, I like to finish on this. John chapter 9. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciple asked him, Rabbi, who sinned? Sino nagkasala? Itong taong ito ba? Itong batang ito? Itong taong ito? O ang kanyang mga magulang na naging dahilan upang siya ay mabulag? You see? Nagtanong. Kasi ang tao, Brother Rocky, mahilig manise. Maghahanap lagi ng sisisihin. Pero maganda sagot ni Jesus. Ito yung mga bugtong at mga riddle na hindi masagot-sagot ng mga disciple ever since. Kaya nga ngayon, Ate Eva, pag kami mga nalulunod, sa halip daw na ang gawin ay sagipin ang mga nalulunod, ang kukuhanin ng mga tao, Sister Marilu Lapid, Sister Ronaldine, kukuhanin ng cellphone para videohan. Naku, tingnan ko paano malulunod. Sa halip na ang gawin, Sister Marilu ay iligtas yung nalulunod. Pero ang gagawin Sister Agnes, kukuha na ng video para live. Yun ang gusto ng tao. Di ba? At ito ang ginagawa rito, Sister Agnes. Tinatanong ng mga disciples, paano? Ano ang naging dahilan ng kanyang condition? Now, sabi ni Jesus sa ito. Ito ang sagot ni Jesus, mga kapatid. Neither this man nor his parents sinned. Wala. Wala sa bata, wala sa magulang. Bakit, mga kapatid? Kasi ang pagkabulag, yan ay defect ng pagkabata. Hindi yan necessarily caused by pagkakamali ng magulang o ng bata. Pero sa bagay, may mga bata rin nagkasakit. Nagkaroon ng depekto because of the mistakes of error ng magulang. Pero sabi ni Jesus, Sister Edna, is this. Wala sa kanila, wala sa magulang at wala sa bata, but that the works of God
should be revealed in Him. Sinasabi ni Jesus na kailangan ay nabulag yung batang yan para ang kaluwalhatian ng Diyos ay makilala at makita sa Kanya. Kaya pag tinanong mo, pag tayo mga kapatid ay bulag, sinasabi palagi ni Jesus na para magkaroon siya ng kaluwalhatian. Imagine mo na lang, Sister Eva, lagi mong ipagpapasalamat yung mga tao eh. Ako, Brother Rocky, lagi pinagpapasalamat ang mga... Ako, as a lawyer, tinatanong ko, Panginoon, salamat sa mga kriminal. Salamat sa mga nagkakasala sa batas. Bakit, Sister Eva? Kung walang kriminal, kung walang mga offenders, kung walang nagkakasala, di wala akong trabaho. Di ba? Imagine mo yun. Ate Eva, Brother Rocky, kung walang manonood ng TV, kung wala kang mga customer, edi wala kang kita. Amen ba mga kapatid? Kung hindi ka nagkasakit, Sister Agnes Nobero, paano mo malalaman ang Diyos nagpapagaling? Kung lagi kang meron, Sister Marilu Lapid, laging punong-puno, Sister Ronaldin Saldivar ang iyong bigasan, hindi mo kailangan ng prayer. Hindi ka naman nanalangin ng Panginoon, pagpalaan mo kami ng pagkain araw-araw. Kasi, yung lagay ng bigas, laging puno. Yung rep mo, laging puno. Paano mo malalaman na nagpupuno ang Diyos kung lagi kang puno? Paano mo malalaman na mabait ang Diyos kung lagi kang punong-puno ng mga blessings? Kaya wala kang patotoo. Amen ba? Kaya wala tayong patotoo mga kapatid. Dahil punong-puno tayo. Brother Rocky, doon mo malalaman ang pagpupuno ng Diyos. Doon mo makikita ang Diyos in the time of darkness at Eva. Jesus never shows up normally. The miracles of Jesus normally are in the times of darkness, in the times of fire, in the times of famine, in the times of disease, in the time of death. God always shows up at the time of our needs. You will not know God deeply. Hindi mo makikilala ang Diyos sa mas malalim na kamamaraanan, Sister Tweety, kung hindi mo pa naranasan ang mga pigati ng buhay. Kung hindi ka pa nakaranas ng malalakas na alon na daluyong ng buhay, hindi mo makikilala ang Diyos. Makikilala mo ang Diyos, you will know me. Kaya sabi ng Panginoon, you shall worship me in spirit and in truth. Yung katotohanan noon, Sister Marilu, doon mo makikilala ang Diyos. Itong batang ito, hindi niya malalaman eh. Hindi makikilala ng mga disciples kung sino ang Diyos, kung hindi siya nabulag. Samantalang kung nabulag ka, kaya yung kanta natin, Sister Agnes Nobero na, I was once blind and now amazing grace, how sweet the sound. How would you sing the amazing grace? Paano mo kakantahin, Brother Rocky, yung amazing grace? Yung kamangha-manghang biyaya. How would you know that God has the amazing grace in your life if you're always able to sing? But you will able to sing that within your heart, mga kapatid. Kapag ikaw ay dating bulag, ikaw ay dating gutom, ikaw ay dating wala, ngunit ngayon ikaw ay nakakakita, ikaw ay meron na, ikaw ay nakakalakad, nakakakain, doon mo makikilala ang Diyos, na ang Diyos ay dakila. Maluluwalhati ang Diyos. Lord, salamat. Panginoon, salamat po. Dahil nalampasan ko ito. Kaya marami nagsasabi, Brother Rocky, ginagamit ng Diyos ang dyablo, ang gawa ng kaaway, ginagamit din ng Diyos yan upang i-propagate to further the work of God in the world. Hindi gusto ng Diyos na mabulag tayo. Hindi ibig sabihin ganon. Hindi ibig sabihin ay magutom tayo o mamatay tayo, hindi. Pero doon sa mga kawalan, kahinaan, kamatayan, ginagamit din ng Diyos yung mga pangyayari niyaan upang malaman mo na sa gitna ng mga pangangailangan, sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng pagkabulag, ng pagkagutom,
nandoon palagi ang Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos, I am there. Sabi ng Panginoon, ginawa namin yan so that the works of God should be revealed in Him. Para makilala mo, ay, nandito pala ang Panginoon. Ang tagal mong lumuha, Panginoon, buti na lang, nandiyan ka. Palaging gano'n. Doon natin makikilala ang Diyos ng mas malalim na kapamaraanan. At pinagaling. Now, mga kapatid, lastly, itong verse 6 to 7, the man is healed. He spat on the ground and made a clay with the saliva. When he had said these things, sabi ng Panginoon na verse 6 to 7, John chapter 9, verse 6 to 7, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ay ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig ng Siloe at maghilamos ka roon. Isipin mo, Sister Lloyd, Sister Eileen Ugayan, why would Jesus do that? Why would he, this man is blind, why would he then spat on the ground, pick some soil, and then put it on his eyes, and then say, go and walk? Bulag na nga yung tao, Sister Marilo eh. Iisipin mo bulag na yung tao, hindi nakakalakad, hindi nakakakita, palalakarin mo pa. You see? Sister Lloyda, the beginning of blessing always comes from obedience to the Word of God. Success always comes naturally from our obedience to the Word of God. Pwedeng pagalingin ng Diyos kagad right instant Magaling ka na. Nakakita na siya. Pero hindi. God sometimes would like you and me to participate in His miracle. Bakit ginagawa ng Diyos yun? Ang gusto ng Panginoon, maging part ka ng miracle Ang gusto ng Panginoon, magkaroon magkaroon ka ng participation doon sa gagawin niyang himala. Ayaw niya na siya na lang palagi. May mga pagkakataon na gano'n na siya gusto niya. Pero how many times, Sister Presi, tinatanong tayo ng Panginoon? In fact, Bartimaeus was being asked, what do you want me to do for you? Bartimaeus was asked. And this person, this man, lalo siyang nilagyan ng putik ni Jesus, mga kapatid. Alam mo, tinuturo dito, Sister Eva. Itinuturo ng Panginoon na kung gaano ginawa ng Panginoon ang tao sa pamamagitan ng lupa. Kasi nilulok ng Panginoon si Adan sa pamamagitan ng lupa. Kaya uling gumawa ng Panginoon ng isang himala sa pamamagitan ng lupa. At ito pa, mga kapatid, all throughout the Bible, mga kapatid, walang paraan, walang ibang methodology ng pagpapagaling ang gumamit ng ganon, maliban kay Jesus. Pag binasa mo ang Old Testament, Sister Agnes Novero, pag tinignan mo ang logo ng World Health Organization, yung 'di ba, yung WHO, merong ahas na nakapulupot, yung mga nursing, 'di ba, may ganyan, may patpat, may kawayan, tapos may ahas na nakapulupot. That was the sign Moses showed to the Israelites that everyone who looks to the snake will get healed. Kaya yung sign ng nursing, yung mga nursing students, lagi silang may ahas, yung mga pharmacy, lagi may ahas, galing yung kay Moises. But the problem was, Sister Marilu, the problem after Moses' death, the problem was, doon na lang ang tao nakatingin at Eva sa ahas. Nakala nila, pag tumingin sila sa ahas na nakapulupot, gagaling sila. Nakukuha ang point, mga kapatid. But the problem was, ang ginagawa ni Jesus dito, mga kapatid, hindi yung ahas ang nagpapagaling, Sister Presi, actually. Ang nagpapagaling, Diyos. Kaya, I think it was, I can't remember if it was Joshua who destroyed yung ahas na yon. Kasi sinasabi ni Joshua, wala na kayong ginawa kundi tumingin sa ahas. Hindi naman ahas ang nagpapagaling. Diyos ang nagpapagaling. Kahit may ahas o wala, gagaling kayo. Pero yung mga tao, nakatingin na, Sister Agnes Novero, sa ahas. Now, balik tayo sa issue na ito, mga kapatid. Ginagawa ng Panginoong Hesus na hindi mo kayang gayahin ang formula ng pagpapagaling. Walang formula ang pagpapagaling.
Naalala ko nga no, Sister Eva, ang Inay Pilar Brother Rocky, di ba? Pag tayo ay masakit ang ating tiyan, ay siya, Daddy, masakit ang tiyan ko Ay tawagin mo yung Inay Pilar. At yan ngangatala ang ng kung ano-ano ngangatain yan pag binugahan ka ng pag nalagyan ka Ate Eva ng nabuguhan ka ng Inay Pilar, may bigas nang ngangatain. Tapos bubugahan ka sa tiyan, Sister Presi. Hihimasi-masi ng Inay Pilar. Ay maya-maya nga naman magaling na Sabi ni, magaling ka okay yung nagpapakiramdam mo. Parang nawawala-wala. Yun ano kang, isipin nila, Brother Rocky, ano kang logic doon? Wala naman. Nakain ka rin naman ng kanin. Pero pag binugahan ka, parang yung kinagaling ka, Sister Agnes Dobero, hindi ko alam kung yun meron namang iba na tapal-tapal ng gumamela. Yung mga kukuha ng gumamela, tatapalan ka ng kung ano-ano, mga dahon-dahon at mga halaman diyan, na hindi mo naman alam kung talagang nagpapagaling. Basta nagaling ka. Nagaling ka. Amen bang? Hanggang sa natuto kang mag-Vicks, yung mga Vicks na yan. Di ba? Lalagyan ka ng Vicks, amoy-amoyin mo, nawawala ang Pero ang sinasabi ni Jesus dito, Sister Agnes Nubero, yung pagpapagaling ni Jesus, binago ni Jesus Jesus found it important to change his methods of healing. So one could never make a formula of the methods. Walang formula Kaya yung nakita ng mga tao na ahas na nakatayo dun sa isang pole, sa isang kawayan, na akala ng mga Israelita pag tumingin ka sa ahas, gagaling sila. Hindi. Ang sabi ni Joshua, hindi. Hindi ahas na nagpapagaling. Diyos ang nagpapagaling. Ganon din ito, si Jesus. Hindi yung method ang nagpapagaling. Hindi yung buga ng Inay Pilar ang nagpapagaling, Brother Rocky. Diyos ang nagpapagaling. Kahit may buga yan at wala, kahit walang buga yan, kahit walang lawa yan, kahit walang bigas yan, kahit walang down yan, pero kapag naniwala ka sa Diyos, the power of God, the power was in God, not in the method. Kaya ang ginawa ni Jesus, kumuha siya, very unconventional ang ginawa ni Jesus, mga kapatid. Na kumuha ng puting nilagyan, sabi ng mga tao, bakit? Bakit ganun? Bulag na nga, nilagyan pa ng putik sa mata, lalong di nakakita. Hindi yun Hindi mo nakita yung logic, Sister Agnes. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kahit may lupa yan, pero gagaling ka. Bakit? Kasi ako nagpapagaling sabi ni Jesus. Hindi naman yung lupa, hindi naman yung dura-dura na yan. Hindi yung method ko ang nagpapagaling. Ang nagpapagaling sa atin ay ang Diyos. Amen ba? Kaya kung mananampalataya tayo mga kapatid, naniniwala ako na ano man ang sakit natin, ano man ang mga kahinaan natin, ano man ang mga kawalan natin, maraming methodology ang tao, Ate Eva. Maraming methods. Pero hindi yung methods ang magpapagaling, hindi methods ang magpapayaman, hindi methods ang magpapaganda ng buhay. Diyos din ang nagpapaganda ng buhay. Amen ba, Sister Presi? Diyos din Maraming mga teknik pero hindi. Kahit, tinan mo, Brother Rocky, tapos na ako mga kapatid. Nung itinapon sabi ni Pedro, Panginoon, maghapon na kami at magdamag na malakayan ang isda dyan sa dagat na yan. Wala naman kami nahuli ng isang isda. Pero sabi ni Pedro, but because of your word, I will go back to the same sea, to the same spot, and at the same time. Sabi ng Panginoon, no, because the blessing does not come from the sea. The blessing comes from me because I'm telling you. Kaya sabi ng Panginoon, do it now. Cast your net on the right-hand side of the boat. Kaya nung tinapon ni Pedro yon, hindi na siya magkandadala. Kaya ang blessing, mga kapatid, wala sa methodology. Ang blessing, ang kagalingan, ang magandang buhay, nanggagaling sa Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Ate Eva. Sorry po, napahaba, but I think na kayo ay may nakuha sa akin, mga kapatid. God bless you po.